Kamusta mga taga-subaybay? Sa video na ito, kilalanin natin yung Espiritu Santo, ano ang kanyang mga tungkulin, ano ang kaya niyang gawin. Basahin natin ang Ecclesiastes 8:8. Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang pumigil ng Espiritu. Ayon sa deklarasyon ng salita ng Diyos, ipapaalala ng Espiritu Santo sa mga Kristiyano yung mga naituro na ni Kristo. Yun ang function ng Espiritu Santo, kapatid. Bukod doon, pagka nananalangin ng isang Kristiyano, namamagitan ng Espiritu Santo. Pakinggan natin ang 08:26 ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi maisasaysay sa pananalita. Ngayon, meron tayong mga hindi masabi, ano? Ang Espiritu Santo ang namamagitan para yun ay maisaysay sa Ama. So, ang Espiritu Santo nagpa-function as a mediator also. Kasi si Kristo mediator siya eh. Pero ang Espiritu Santo can also function as mediator. Sabi dun sa English sa Roma 08:26. Likewise, the Spirit also helped at our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit self maketh intercession for us, with groanings which cannot be uttered. Make it intercession for us. Ayon kaya ang Espiritu nagpa-function din. Common intercessor, tagapamagitan. May isa pang function ng Espiritu Santo with regards to the Word of God sa 2 Dias ng unang Korinto. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos ba yun? Ang Espiritu pala ang nagpapakilala sa atin ng mga deep secrets of God's Word na pagsisiyasat ng Espiritu, pati yung malalalim na sikreto ng salita ng Diyos.